Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, Doris, di ko kinayang ending, sakit sa pakiramdam. Kaya di agad ako nakakomment pero wala akong magagawa. Yun ang nangyari sa kanila. Wala na, tapos na. Sana magkasunod ang Di Alibay. Salamat sa team Di Alibay. The best kayo, especially Kim and Pau. Congrats! Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Cole. Naiintindihan ko po kung saan po kayo nanggagaling at kung ano po yung inyong nararamdaman pagkatapos po ng grand finale po ng Di Alibay. Lahat tayo luhaan, lahat tayo nasaktan. So nasaksihan po natin na finale po ng naturang series. Hindi man po masaya mga kakimpaw, pero in reality naman masaya naman si Kim and Paula Avellino. Kaya sana po ay maging masaya na ulit kayo at wag masyadong magpa-apekto at magpadala sa mga eksena ni Kim and Paulo. Kasi alam naman natin mga kakimpaw na hindi naman po yun totoo at wala yung katotohanan. Dito pa rin tayo sa reality, okay? So sana kumalma na po kayo. Maraming salamat sa inyong mga komento. God bless po, Ginang Norma Cole. God bless po. Mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Doris, kamusta na si Pau? Nagdoktor daw siya dahil sa eksena nila ni Matthew, yung dating fractured niya sa motor at sa exercise niya, kaya ingat Pau. Dahil mayroon ka ng dating sakit na galing sa exercise at sa pagmumotor mo noon na di ka pa masyadong sikat. Kaya Kimi, take care of Paulo and advise him not to have a heavy lifting of objects upon exercising. Kasi pag matanda na yung nabalian ng buto o dislocation ng buto, matagal maghilom kasi matigas na ang at mahirap nang maibalik. Lalo na kung dislocation of bones and worse is fractured bones. Kaya Kimi, ayaw namin na may mangyari kay Pau. Natutuhan ko na siyang mahalin para sa iyo, Kimi. Love na love ko kayong Kim Pau, para ko na kayong anak, kayong dalawa, kaya ingat-ingat kayong dalawa. God bless you both. Have a safe and peaceful celebration of the birth of our Redeemer, Jesus Christ. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Pag nagkakaedad na po, tapos na fractured or na-dislocate yung buto, medyo nahihirapan na pong maibalik yun sa dati. Kaya sana po ay mag-iingat si Paula Avellino at wag na masyadong magbuhat ng mga mabibigat. Huwag kayong mag-alala kasi andyan naman po si Kim Chu para paalalahanan lagi si Paula Avellino. Sobrang maalaga po ni Kim mga kakimpaw, kaya pagdating kay Paulo, wag po kayong mag-alala. Dahil hindi po siya pinapabayaan ni Chinita Princess. Si Kim Chu yung isipin natin dahil siya po yung importante dito kasi alam natin ang kanyang mga pinagdadaanan sa buhay, 'di ba? Na talaga namang deserve ng isang lalaki po na magmamahal sa kanya, iingatan siya at hindi po siya lolokohin. Yan yung ipag-pray natin lagi na silang dalawa po ay magpakatatag and syempre walang maging problema sa kanilang relasyon. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito at tunahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa binahagi po ni Ma'am Carlina de la Merced kani-kanina lamang. So ito po ay ganap noong November 15, 2025 sa Antipolo. Sabi niya, ito yung araw na sinubok talaga kami ng tadhana. Exterior kami for 3 units. Direk Onat, Direk Jojo, Direk Darnel. Lahat ng units may Paulo Avellino at Kim Chu. So, kailangan talagang masunod ang plano sa palitan. Pagising pa lang namin, ang lakas na ng ulan, sabi namin, sige, baka dadaan lang. A-famous line ni Linnea Martinez. Pero hindi siya dumaan. Nanatili siya lalo pang lumakas kaya plan B. Picture number 1, dapat sementeryo ang eksena. Ready na lahat. Flowers, balloons, kompleto na. Pero wala kaming choice. Chapel na lang. Si Kim nag-get ready na para sa mahaba at emotional na eksena. Habang tinitingnan ko siya, bumibilib ako sa kanya. Ang hirap ng gagawin ng eksena. Ilang beses dapat same emotions lahat. You're so talented, Kimi. Ang husay. Video picture 2, start na. Hindi ako makapunta sa harapan para mag-BTS
Kaya dito na lang ako sa gilid. Hindi ko na napigilang umiyak. Dalang-dala ako sa acting talaga ni Kim. Nagtago na lang ako para hindi makita. Baka kasi sabihan ako ng ikaw ba namatayan? Close kayo? And picture number 3, may sinabi si Direk Odi, since nag-change kami ng setup, kailangan na niyang makita si Vincent na nasa loob ng kabaong. Paano ko sasabihin kay Pao? Ang dami niyang eksena. Hinanap ko siya. Nasa unit ni Direk Darnel. Then sabi po ni Ma'am Carlina, Pao, sorry, late advice. Okay lang ba na humiga ka sa kabaong? Sabi ni Pao, okay po. Yun na po ba yung next ko? Nagulat ako. Walang mahabang explanation. Yes, agad. Grabe, sobrang pro. Kahit mag-no siya, tatanggapin ko naman. Video picture 4, sobrang lap ko dito. Dumating si Jet sa setup. Jet, ay patay si Vincent, bakit? Tas papahigain nyo si Pau? Hindi makapaniwala. Mid-dream sequence to. Jet, di nga. Mas mahaba pa yung explanation ko kay Jet kaysa kay Pau. Oo nga, patay si Vincent, ayusan mo na. Sabi naman ni Jet, teka, lagyan mo ng lipstick. Sabi naman po ni Ma'am Carl, why lipstick? Sabi ni Jet, dapat yun para makatotohanan. Sabi naman ni Carl, akala ko dapat maputla. Sabi pa ni Jet, may sakit ang maputla. May lipstick para maganda sila. Kahit sumilip ka pa sa kabilang chapel. Picture number 5, ito yung lunch namin gawa ni Kim. Buti na lang masarap ang lunch. So yung lunch na yan mga kakimpaw, yung kalabasa po na may hipon na ginataan. So pinagluto po ni Chinita Princess si Paolo Avellino at ang iba pa po nakasamahan nila sa The Alibay. So di ba na-solve sila kahit sobrang lala or ang tindi po ng mga eksena na yon. Grabe nakuha po ni Chinita Princess na mapakalma ang lahat dahil sa kanyang nilutong kalabasa na may hipon na siyang favorite po ni Paolo Avellino. And komento ko lang doon mga kakimpaw sa ginawa ni Paolo Avellino na no explanation basta payag siya na humiga sa kabaong. Walang kaarte-arte. Sobrang pro talaga ni Paolo Avellino kaya nagulat po yung mga direktor. Kasi walang uurungan talaga si Paolo Avellino kasi artista siya, 'di ba? Actor siya mga kakimpaw at hindi lang ito yung unang beses siguro na ginawa yan ni Paolo Avellino. Kaya kudos kay Paolo, ganun din kay Chinita Princess sa husay at galing niyong umarte, maging yung mga direktor, hangang-hanga at di makapaniwala sa inyo. Mas dumami talaga ang nagmamahal kina Paolo Avellino at Kim Chiu dahil sa ipinakita nilang husay sa seryeng The Alibi. Hindi lang ito simpleng papuri, ramdam ng mga manood na may lalim, puso at katotohanan ng bawat eksena nila. Una sa lahat, ang acting range ni Kim at Paolo ang talagang umangat. Si Kim Chiu, na matagal nang minamahal ng masa, ay muling napatunayan na hindi lang siya sweet o rom-com actress. Sa The Alibi, ipinakita niya ang mas mature, mas matapang, at mas emosyonal na side niya, yung tipong kayang manahimik, pero sumisigaw ang mata. Maraming viewers ang nagsabing ibang Kim Chiu ito at yun mismo ang dahilan kung bakit mas lalo siyang nirespeto, hindi lang bilang artista kundi bilang isang tunay na performer. Samantala, si Paolo Avellino ay nanatiling consistent pero mas lalong tumatak. Kilala na siya bilang isa sa pinakamahusay na aktor ng henerasyon niya. Pero sa The Alibi, mas naging personal ang koneksyon niya sa audience. Hindi siya umasa sa malalakas na linya. Madalas, sapat na ang titig, galaw at timing niya para iparamdam ang bigat ng sitwasyon. Dahil dito, maraming bagong fans ang humanga at mas nakilala ang lalim ng kanyang kakayahan. Isa pa sa pinakamalaking dahilan kung bakit dumami ang nagmamahal sa kanila ay ang natural na chemistry nila. Hindi pilit, hindi OA, parang totoong tao lang na may pinagdadaanan. Kahit hindi romantiko ang eksena, may tension, may emosyon, may koneksyon. Dito napagtanto ng maraming manonood na kapag mahusay ang dalawang aktor, hindi na kailangan ng bonggang eksena, kusang nabubuo ang magic. Dagdag pa rito, ang kwento ng The Alibi ay naging mas makapangyarihan dahil sa kanila. May mga serye na maganda ang istorya pero kulang sa dating. Sa kasong ito, binuhay ni Kim at Paolo ang script. Dahil sa kanilang pagganap, mas naging relatable ang sakit, duda, galit at pag-asa na ipinakita sa serye. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maraming fans ang umiyak, nag-isip at hanggang ngayon ay pinag-usapan pa rin ang palabas. Sa huli, ang pagmamahal na natatanggap ni Kim Chiu at Paolo Avellino ngayon ay bunga ng dedikasyon at tunay na galing. Hindi lang sila minahal dahil sa tambalan o chismis,
Minahal sila dahil pinatunayan nilang karapat-dapat silang panoorin, pakinggan at suportahan. The Alibi became more than just a series. Naging patunay ito na kapag pinagsama ang talento, respeto sa sining at tunay na emosyon, kusa talagang darating ang mas malawak na pagmamahal ng mga tao. Para sa akin, napakagandang balita nito at deserved ni na Paulo Avellino at Kim Chiu ang mas dumaming pagmamahal na natatanggap nila dahil sa The Alibi. Ipinapakita ng balitang ito na ang tunay na galing sa pag-arte ay nananaig pa rin. Hindi lang dahil sikat sila o may tambalan, kundi dahil ramdam ng mga manood ang totoo at dekalidad nilang pagganap. Sa panahon ngayon na mabilis magpalit ang atensyon ng audience, bihira ang seryeng kayang magpaiyak, magpaisip at magpaiwan ng marka, at malaking bahagi nito ay dahil sa husay ni Kim at Paulo. Maganda rin ang epekto nito sa imahe nila bilang mga artista. Kay Kim Chiu, pinatunayan muli na kaya niyang mag-evolve at sumabak sa mas mabibigat na roles. Para sa maraming viewers, parang rebirth ito ng kanyang acting career, mas mature, mas malalim at mas matapang. Samantalang kay Paulo Avellino, pinagtibay ng balitang ito ang reputasyon niya bilang isa sa pinakamaasahang aktor ng kanyang henerasyon. Iyong kahit hindi maingay, siguradong tatama. Isa pang mahalagang punto, hindi lang fans ang nadagdagan, kundi respeto ng mas malawak na audience. May mga taong dati ay neutral o hindi interesado, pero dahil sa The Alibi, napahinto sila at napatanong ng ganito pala sila kagaling. Yan ang klase ng tagumpay na hindi panandalian. Sa kabuuan, masasabi kong positibo at makabuluhan ang balitang ito. Patunay ito na kapag inuuna ang kalidad ng proyekto at sinseridad sa pagganap, kusa talagang dumarating ang suporta at pagmamahal ng publiko. At para sa Kim Pao fans, bonus na lang na nakita nilang hindi lang basta tambalan ng minahal ng tao, kundi ang husay at puso ng dalawang artista. Sa totoo lang, napanatural at makatarungan ang reaksyon ng publiko sa tagumpay ni Kim Chiu at Paulo Avellino sa The Alibi. Hindi ito yung klase ng kasikatan na bigla na lang sumulpot dahil sa intriga o hype. Ito ay unti-unting nabuo dahil sa consistent, tapat at di kalidad na pagganap nila sa bawat episode. Ramdam ng manood na hindi sila nag-arte para lang matapos ang eksena, kundi para ikuwento ang sakit, takot, pag-asa at katotohanang dinadala ng kanilang mga karakter. Kay Kim Chiu, malinaw na malinaw ang pag-usbong niya bilang aktres. Maraming taon na siyang nasa industriya, pero sa The Alibi parang muli siyang ipinakilala, mas buo, mas matapang at mas handang magpakita ng kahinaan. Hindi siya umasa sa iyak o sigaw para maipakita ang emosyon. Madalas, sapat na ang kanyang katahimikan, mga mata at subtle na galaw. Dahil dito, mas dumami ang humanga sa kanya. Hindi lang fans, kundi mga critical na manonood na dati ay may pag-alinlangan sa kanyang acting range. Samantala si Paulo Avellino ay muling nagpatunay kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Sa The Alibi, ipinakita niya ang klase ng pag-arte na hindi kailangan ng maraming salita para tumagos. May bigat ang bawat eksena niya, may kontrol, may lalim, at may emosyon na hindi pilit. Kaya hindi nakapagtataka na mas dumami ang nagmamahal sa kanya, lalo na ang mga bagong manonood na ngayon lang talaga siya mas napansin. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naging ganito kalakas ang epekto ng serye ay ang chemistry ni Kim at Paulo. Hindi ito yung tipikal na kilig lang na tambalan. Ang ipinakita nila ay koneksyon na puno ng tensyon, emosyon at realism. Parang totoong tao ang kanilang mga karakter. May pagkukulang, may takot, at may mga desisyong hindi palaging tama. Dahil dito, mas naging invested ang audience at mas madaling mahalin hindi lang ang tambalan kundi ang mismong mga aktor sa likod nito. Dagdag pa rito, ang The Alibi ay naging salamin ng husay ng dalawang artista. Maraming serye ang umaasa sa bonggang eksena o shock value, pero dito, ang lakas ng palabas ay nanggaling sa pag-arte. Dahil kina Kim at Paulo, ang kwento ay naging mas makatotohanan at mas masakit panoorin sa mabuting paraan. Kaya kahit tapos na ang serye, patuloy pa rin itong pinag-uusapan at patuloy pa rin nadadagdagan ng mga taong humahanga sa kanila. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang mas dumami ang nagmamahal kina Paulo Avellino at Kim Chiu ay isang patunay na buhay pa rin ang pagpapahalaga ng tao sa tunay na talento. Hindi lang sila minahal dahil sa tambalan o chismis, kundi dahil pinatunayan nilang seryoso sila sa kanilang sining. At kung ganito ang magiging direksyon ng mga proyekto nila sa hinaharap, hindi lang fans ang madadagdag, kundi isang mas malalim at pangmatagalang respeto mula sa buong industriya
at sa masa. May marami pang mahalagang bagay na pwedeng idagdag sa balitang ito. At mas lalong pinapalim nito kung bakit makabuluhan ang pagdami ng nagmamahal kina Paulo Avellino at Kim Chiu dahil sa The Alibi. Una, ang epekto ng serye ay lampas na sa simpleng entertainment. Para sa maraming manood, ang The Alibi ay naging usapan sa bahay, sa social media, at kahit sa personal na karanasan ng mga tao. Ibig sabihin, dahil sa mahusay na pagganap ni Kim at Paulo, naging shared experience ang palabas. Sabay-sabay umiyak, nag-isip, at nag-react ang audience. Kapag ganito ang nangyayari, mas tumitibay ang koneksyon ng mga tao sa mga artistang nagdala ng kwento. Ikalawa, nagbukas ito ng bagong pananaw sa tambalan nila. Dati, may mga taong nagdududa kung pangmatagalan ba o pang isang proyekto lang ang Kim Paulo. Ngayon, malinaw na kaya nilang magdala ng seryosong material nang hindi umaasa sa kilig o fan service. Dahil dito, mas lumawak ang posibilidad ng mas mature, mas dekalidad na proyekto para sa kanila. Mapa series man o pelikula. Ikatlo, ang respeto ng industriya ay unti-unting mas nararamdaman. Kapag ang isang proyekto ay nagiging batayan ng papuri sa acting at hindi lang sa ratings, nagiging benchmark ito. Ang The Alibi ay posibleng maging reference point sa mga susunod na drama, na pwede palang maging tahimik, mabigat at grounded pero patok pa rin. At malaking bahagi nito ay dahil sa disiplina at husay ni Kim at Paulo. Ikaapat, ang fans ay nag-mature rin kasama nila. Makikita na hindi na lang basta kilig ang hanap ng maraming Kim Pao supporters, kundi kalidad ng kwento at lalim ng karakter. Ibig sabihin, mas pangmatagalan ang suportang nabubuo, hindi lang base sa chismis o personal na buhay, kundi sa respeto sa kanilang trabaho. At panghuli, mahalagang idagdag na ang ganitong klaseng pagtanggap ng publiko ay hindi madaling makuha. Pinaghirapan ito sa rehearsal, sa pag-intindi ng karakter, at sa pagtitiwala sa isa't isa bilang mga artista. Kaya ang pagdami ng nagmamahal sa kanila ngayon ay hindi lang papuri, kundi isang pagkilalang nagtagumpay ang sining laban sa ingay. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa kasikatan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Ito ay patunay na kapag isang proyekto ay ginawa ng may puso, lalim at respeto sa manood, kusang lalawak ang pagmamahal ng publiko. At yon ang pinakamahalagang dagdag sa kwentong ito.